Hi guys, welcome to my vlog. Bale sa video ito, isasagutin natin yung katanungan ng isang subscriber natin. Yan, nagtanong siya, DIYer siya siguro. So tinanong niya kung paano raw mag-estimate ng yung gagamitin na kahoy pag nagkisame. Kung kahoy ang gagamitin, yung gagamitin pang ceiling joist. So yun yung pag-uusapan natin ngayon guys. Bale dito guys, may gumawa ako ng sample na area, tapos iyan yung i-try nating i-estimate. Yan. Pag ako guys, nag-estimate ako pag kisame, ang ginagamit ko diyan is foot o di kaya feet. Yan. Yan yung ginagamit ko pag kisame yung kasi yung plywood, pag plywood yung gagamitin, di kaya hardiplex yan. Ang sukat kasi nun guys is 4 feet by 8 feet. So mas maganda pag nag-compute ka ng ceiling is para sa kisame is foot na lang yung gamitin mo para mas madaling i-compute. Yun yung para sa akin guys. Bale yung video na to guys is ginawa ko para sa mga DIYer. Ayan, yung mga kapwa ko baguhan dyan. Ayan, yung mga gustong matuto. Hindi ko ginawa to para sa mga veterano guys. Ayan, gusto ko lang i-share yung pinakamabilis na pamamaraan na alam ko rin sana ay makatulong sa mga DIYer saka yung mga baguhan. 2 seconds later. So, bale yung nakikita nyo guys is isang lang yan, halimbawa. Ayan, kumbaga yung area niya is kumbaga maliit na kwarto. Ayan. Tapos plain ceiling lang siya guys plain lang, walang design. Ito yung para sa akin, ito yung pinakamabilis. Kumbaga sinukat mo siya. Yung area nito hanggang dito is 14 feet. Tapos dito naman sa kabila guys is 9.5 feet. Ayan. Yan yung pinaka-area niyan. So, ang gagawin mo lang guys, pag ito, kumbaga 14 feet, yung niyan. Yung 14 feet na yan, i-divide mo lang yan sa 2 feet. Ayan, 14 feet. Ito, i-divide na lang natin siya sa 2 feet. Ang lalabas is 7. Yan. Bale, ang kailangan mo dyan guys, kumbaga 7 piraso na yung pupunta dyan. Yan, 7. Pero, magdadagdag ka ng isa. Kumbaga, kasi yung distansya nito guys, kumbaga yung distansya ng ceiling joist mo is 2 feet. Yan, yan yung pinaka-distance nyan. So, ang mangyayari nyan, 2 feet by 2 feet. Ang mangyayari nyan, yung 14 na area, 14 feet na haba, i-divide mo by 2, ang lalabas is 7. Pero magdadagdag ka ng isa. Bale magiging 8 piraso yan. Bakit 8? Bilangin natin. Kumbaga ito yung pader. Siyempre may dyan, kahoy na nakadikit sa pader. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ganun lang guys. Kumbaga 14 feet divided by 2. Yan, 7 piraso yung kailangan mo. Tapos mag-add ka lang ng isa. Mag-plus 1 ka lang. So ang nakuha natin is 8 piraso. Kumbaga ito 8 piraso na yung haba is 9.5 o di kaya convert na lang natin yan na 10 feet, di ba? Kumbaga 10 feet na lang yung haba niyan kasi wala ka naman nabibiling sa hardware na 9.5 yung haba, 9.5 feet yung haba. So magiging 10 10 feet na yan. So ang kailangan mo is bale ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 piraso na 10 feet. Yan. 8 pieces. Ayan. Kumbaga yung kasi nito guys, hope na nasusundan niyo ako. Ayan, yung haba niyan is 14 feet. Di ba? So dinivide mo ngayon by 2, ang lumabas 7, tapos nag plus 1 ka. Ayan. Ang lumabas is 8. Tapos 8 piraso na yung haba is yung ganito. Yung dito niya 9.5. So gawin na lang natin yan na 10 feet. 10 feet na 8 piraso. Tapos dito naman guys, sa kabila naman tayo, bale nakaganyan yan, so binaliktad ko lang para mas makita nyo. So dito naman sa kabila 9.5, ganun din ang gawin mo, 9.5. Ayan, divided by mo rin yan, divided by 2. Divided by 2. Ayun, 9.5 divided by 2. Ayan, divide natin sa 2. Divided by 2, sorry. Ayan, ang lumabas guys is 4.75 na piraso. So gawin na natin tong 5 pieces, di ba? Kasi wala namang niyan. 0.75 na piraso. So 5 pieces yung kailangan natin pero mag-a-add pa rin tayo ng isa.
Ganun palagi guys, mag plus 1 ka lang, mag plus 1 ka. Kasi ito guys, bilangin natin, ito yung pader at saka yung pader na yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So magiging 6 to. Kumbaga pag kinompute mo yan, 9.5 divided by 2, kasi 2 feet nga yung ano nito. Tuwing butas nyan guys is 2 feet yung ceiling joist nyan. So 2 feet yan. Tapos dito sa dulo is 0 na yan. So ang nangyari yan, 2, kaya dinivide natin yan sa 2. Tapos yung lumabas 4.75. So bale 5 piraso. Tapos sabi ko nga sa inyo, mag-a-add tayo ng isa. Lagi yun guys. Yun yung sekreto nun. Mag-a-add ka lang ng isa. Kasi kung i-actual natin, ito yung bilang niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ganun lang, mag plus 1 ka lang. Plus 1. So 6 pieces dito. 6 pieces na yung haba naman nito guys. 6 pieces siya, pero yung haba niya is yung dito sa kabila, 14 feet. Kuha. Hope guys na nasusundan nyo ako. Ayan. Bale, 6 pieces to na 6 pieces siya na 14 feet. 14 feet. Ayan. Kumbaga ganito guys. Ito yung ano natin. Yung kailangan natin na kahoy is ito na. Ito na siya. 2x2 na bale 2x2 kasi yun lang naman yung available sa hardware. Ayan. Kumbaga sa hardware ka bibili. 2x2 na 14 feet na 6 pieces. Ayan. 6 pieces na 14 feet. Ayan. 14 feet. So ito siya. 6 pieces na 14 feet. Tapos yung 2x2 natin is na 10 feet is 8 pieces. So ito naman siya. Ayan. Ngayon, paano pag gusto mong ano na lahat is isang sukat lang yung bibili mo sa hardware para mas madali? Pag ganun yung ginawa mo guys, ganito lang yun. Kunin mo lang yung pinakamahaba kasi dito guys is 14 feet, di ba? So, yung 14 feet kanina na isa is okay na, 6 na piraso. So, ito siya. Ngayon, i-convert naman natin yung 10 feet na yan. Ito 10 feet. Kasi 10 feet nga na 8 piraso. Gawin natin yung, i-convert natin yan sa 14 feet. Ang gagawin lang natin guys, yung 10 piraso na yan, ay 10 feet na yan, i-times natin to, multiply natin yung piraso. 10 times 8 equals 80, di ba? 80 feet. Mangyayari yan pagka ano, kumbaga yung kabuuang haba lahat ng 8 piraso na 10 feet is 80 feet. So, yung 80 feet naman na yan, i-divide lang natin yan sa ano, sa 14 kasi yun yung magiging haba na gusto natin, di ba? Para isang bagsakan na lang, isa yung sukat ng kahoy na ma-orderin natin. So 80 divided by 14, so ang lumabas is 5.71 na piraso, o di kaya gawin na nating 6 pieces na 14 feet na to guys. Hope na nasusundan nyo ako. Ayan. So ayun na yun guys, 6 pieces. So mag-add na lang tayo dito. Kumbaga yung unang kinakailangan natin dito is 14 feet na 6 na piraso. Dahil dito, tapos kinonvert natin yung 8 pieces na 10 feet sana sa 14 pieces, is ito yung lumabas. Bale 5.71, i-round off na natin yan sa 6 na piraso, di ba? So magdadagdag tayo ng 6 na piraso dito na 14 feet. So ang kailangan natin is 12 pieces na 2x2 by 14 feet, di ba? Yan, bale yan yung kailangan natin na kahoy. Pero eto guys, eto yung pinaka ano lang nito, ceiling joist lang nito. Ayan, yung mga kailangan yan. Hindi pa kasama yung hanger dyan guys. Yung hanger o di kaya yung brace, yung pinapako dito na papunta sa taas, yung mag-hold ng ano, mag-hold ng kisame natin, yung mga ceiling joist natin. Ayan, yung mag-hold doon. So magdadagdag ka na lang ng kahoy doon. Bahala ka na doon, tingnan mo lang yun, na lang yung area. Kung minsan kasi mataas yung paglalagyan mo ng hanger, minsan naman mababa o di kaya yung brace nya. So tanggain mo na lang, makikita mo naman yun sa area kung gaano kataas para alam mo yung idagdag mo na kahoy guys. So ganoon lang siya kasimpleng i-compute guys. Tapos paano naman natin ano, sama na natin yung computation ng ano, ng plywood niyan. Kumbaga yung area na yan. Kumbaga ito yung area niya kanina, yung area nito. Yan yung sample video natin, yan. Sample lang naman to. Yan, shout out sa mga magagaling na karpintero diyan. So kumbaga ito kasi, ito yung area niya kanina guys. 14 feet, multiply natin yung 9.5 feet. So ang lumabas is ito, 133 feet squared. Ayan, squared. So yung spelling pa. Ayan.
Ito yung lumabas 133 feet. Ngayon, ito yung area ng ano guys, yung kwarto na lalagyan mo ng kisame. Ang ano naman guys, sukat naman ng plywood is 8 feet by 4 feet. So multiply natin, ang lumabas is 32 feet squared. Yan. Squared na yan. Kumbaga yung squared na yan, yung plywood guys is bale ano yan. 1 foot na bale apat na 1 foot na pa ganon. Yan. Saglit lang guys. 1, 2, 3. Yan. Sorry. 1, 2, 3, 4. So yan. Apat na pa ganon na 1 foot. Tapos 8 na pa ganon. Okay? Hope guys na nasusundan nyo ako. Basta 32 feet squared yung makukuha mong ano yan. Yan yung isang plywood guys. So ang gagawin natin, yung area na 132 feet squared is i-divide lang natin tong 32 feet yung plywood. Yung isang piraso ng plywood guys is 32 feet squared. So yun, di-divide natin yan. 133 divided by 32. Ang lumabas is 4.156 na piraso ng plywood. Pero wala namang ano guys, hindi ka naman pwedeng bumili ng kalahating plywood. So yung 4.156 na yan is bibili na tayo ng 5 piraso ng plywood. So yun, bale ganun lang siya kasimple guys. Yan. Pero kung nahihirapan ka naman sa pag-compute nito guys, i-convert mo sa 14 feet lahat yung kawin na yan, is ito na lang yung kukunin mo para mas madali ka. 'Di ba? Ayan, sana may napulot na naman kayong aral guys. Ayan, maraming salamat sa mga nanonood sa mga vlogs ko. Yan, yung mga subscribers ko diyan. Yan, shout out sa inyo. Shout out natin guys si Erliro Roselosa. Yan, shout out sa iyo sir, kay Ricky Undang. At saka kay Romy Sectel na kapwa ko Ilocano na taga Gonzaga na masugid din nating taga-subaybay sa mga vlogs natin. Saka shout out sa lahat ng mga Ilocano, sa lahat ng subscribers ko. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe diyan, baka naman. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat hanggang sa susunod. Paalam.